Si Mr. Villain ay isang mataas na ranggo na miyembro ng masasamang grupo, na nakikipaglaban araw-araw upang lipulin ang sangkatauhan at angkinan ang Earth. Hindi tulad ng ibang grupo, may day off sila. Sa isang ganoong okasyon, nakita ni Mr. Villain ang kanyang sarili sa zoo. Habang sama-sama si Mr. Villain sa pila upang makita ang mga panda, ipinagtapat niya na ang kanyang mga araw na walang pasok ay nagsisimula sa isang mahusay na hapunan, at isang maganda para sa mga mata. Gusto niyang bisitahin ang zoo, at panoorin ang mga panda habang kumukuha siya ng ilang sunod-sunod na larawan ng nilalang. Ang mga kabataan ay naguguluhan, tinawag siya na isang weirdo ng isa sa mga maliliit na bata dahil sa labis na ginagawa niya. Hindi niya pinapansin ang bata dahil masyado siyang abala sa kung paano pataasin ang populasyon ng panda kapag naubos na ang mga tao. Matapos kunan ng larawan, lumayo siya para hindi siya mapansin ng sinumang katrabaho. Gayunpaman, sa espesyal na araw na ito, dapat ding bantayan ni Mr. Villain ang mga Rangers. Sila ay mga grupo na ipinipilit na labanan ang masamang grupo sa lahat ng paraan. Kinikilala niya ang kanilang mga kakayahan, dahil ang mga Power Rangers na ito ay karaniwang matagumpay na nakikipaglaban kapag nakaharap niya sila. Gayunpaman, si Mr. Villain ay hindi kailanman makikipag-ugnayan sa kanila sa kanyang day off. Pagkatapos biglang may humawak sa balikat niya. Lumingon siya, at nahulaan ng isang binata na miyembro ng masamang grupo si Mr. Villain dahil nararamdaman niya ang kapangyarihan ng kontrabida. Natutuwa ang Ranger na matuklasan siya habang nagpapatrol, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ranger Don Red. Hinahamon niya ang kontrabida sa isang labanan, at nabigla siya nang magmungkahi si Mr. Villain ng isang maghapong tigil labanan. Inamin ng kontrabida na gustong-gusto niya ang mga panda, at ayaw niyang makipag-away sa kanilang presensya dahil matatakot sila nito. Inamin ng Ranger na nag-e-enjoy din siya sa mga nilalang. Napansin ni Mr. Villain ang mga tiket sa aquarium sa kanyang palad, at nag-isip na si Red Ranger ay napunta sa zoo nang hindi sinasadya. Inamin ng Ranger na siya ay may masamang pakiramdam ng direksyon. Dinala siya ni Mr. Villain sa istasyon ng tren at ipinakita sa kanya kung paano makarating sa aquarium. Pagkatapos ng isang araw sa zoo, nagtungo si Mr. Villain sa convenience shop. Sa pagpasok niya, nakikita natin kung paano siya nagpapakita sa duty laban sa off-duty. Binati siya ng tindera habang nag-iimbak ng ilang magazine, ngunit napansin ni Mr. Villain ang limited edition magazine na may panda. Bumili siya ng black coffee beverage at ilang cup noodles. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang pulang kamote soft serve sa ice cream aisle. Isang strawberry Mackay bar ang pumalit sa pwesto nito. Habang hinahanap niya ang kanyang mga paboritong produkto, lalo siyang nagagalit. Napansin ng shop attendant ang kanyang pagkabalisa, ngunit umaasa siyang pumili siya ng ibang paninda. Pinili ni Mr. Villain ang Mackay bar, at nangakong pagbabayaran ito ng sangkatauhan kung masama ang lasa nito. Pagdating ng oras upang bayaran ang kanyang mga pinamili, nalulugod ang attendant na makita siyang pumili ng alternatibo. Nakikisali siya sa maliliit na pag-uusap at sinabi sa kanya na pahahalagahan niya ito. Nag-aalala ang ginang dahil sa kawalan nito ng tugon, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang sabihin nito sa kanya na susundin niya ang kanyang payo. Umuwi si Mr. Villain, sinubukan ang ice cream, at nag-enjoy. Isinasaalang-alang pa niya ang pag-alis sa tindahan bilang ang huling bagay na masisira kapag tuluyan nilang inalis ang sangkatauhan. Nagising si Mr. Villain sa panibagong araw na walang pasok at tiningnan ang kanyang refrigerator, at natuklasan lamang na itlog at gatas lang ang mayroon siya. Pagkatapos ng kanyang almusal, naalala niya ang pag-ibig sa mga panda kapag bumisita sa zoo, upang malaman ang tungkol sa maraming mga nilalang na naruroon sa Earth, at upang makita kung ang mga tao ay may isang eksperimentong pasilidad sa lugar. Tinapos niya ang araw bilang isang malaking pagkahilig sa mga panda, at iba pang malalambot na nilalang. Natapos na ang kanyang ginagawa kaya pumunta na siya sa grocery. Hinarap siya ni Red Ranger nang pumasok siya sa shop, nagpapasalamat siya sa tulong niya noong nakaraang enkwentro nila at binigyan niya si Mr. Villain ng isang kahon ng panda cookies bilang tanda ng pasasalamat. Kinuha niya ang biskwit at umalis. Nagtataka ang Red Ranger kung ang tigil labanan ay nananatili pa rin sa partikular na araw na iyon. Hindi siya pinapansin ni Mr. Villain at pumasok sa shop, ipinaalala sa kanyang sarili na hindi siya nagtatrabaho sa kanyang mga araw na walang pasok. Nang gabing iyon, iniisip ni Mr. Villain kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang libreng oras.
Higit sa lahat, idinaragdag niya ang kalidad ng pagtulog sa listahan ng mga dapat gawin, ngunit ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pag-iwas sa trabaho hanggat maaari. Kasalukuyan siyang galit dahil nagtrabaho siya buong linggo at inaabangan ang pagkakaroon ng curry sa kanyang day off, ngunit ang inaalok lang ng shop ay ang sobrang maanghang na bersyon, hindi ang banayad. Hindi niya ito makakain at sa sobrang inis na tila malapit na siyang magwala. Ngunit ang nakakagulat, isang espesyal na panda ang nagsimulang ipalabas na nagpapakalma sa kanya. Kahit siya ay kinikilala na sa araw na iyon, ang cuteness ang nagligtas sa mundo. Sa isa pang araw na day off, pumunta siya sa mall at biglang sinunggaban ang kanyang coat. Naniniwala siya na ito ay isang pag-atake ng kaaway, ngunit pagkatapos ay napansin ni Mogi at Sura na tinatawag siyang daddy habang hawak ang kanyang coat. Gayunpaman, alam ng mga bata na hindi siya ang kanilang ama. Maya-maya, si Mr. Villain ay inihatid sa food court kung saan gusto ng mga bata ng ice cream. Kapag tinanong niya kung tinuruan sila ng kanilang mga magulang na huwag tumanggap ng pagkain mula sa mga estranghero, ang sagot nila sa kanya ay hindi. Habang papalapit sila, ipinaalam niya sa kanila na tatanggap sila ng kanilang ice cream sa mga tasa kaysa sa cone dahil mas ligtas ito. Nagtatalo ang mga bata, na sinasabing mas masarap ang mga cone, at pagkatapos ng isang titig, pumayag si Mr. Villain at binili ang ice cream para sa kanila, ngunit pinayuhan niya silang huwag ihulog ang ice cream. Ipinapalagay ng attendant na siya ang kanilang ama at nakangiti habang pinagmamasdan ang kanilang pagkikita. Tiniyak ni Mr. Villain sa mga bata na sila ay direktang pupunta sa sentro ng nawawalang mga bata sa susunod. Ang mga bata ay masigasig na nagpasalamat sa kanya, na nilinaw na siya ay isang estranghero at hindi ang kanilang ama. Para sa isang maikling panahon, ang ekspresyon ng seller ay napuno ng takot. Binabalaan ni Mr. Villain ang mga bata na huwag siyang tawaging ganyan sa publiko. Nakahinga ng maluwag ang seller nang marinig niyang sinabi ni Mogi na nagbibiro lang siya. Habang naglalakad sila papunta sa nawalang children's center, nahulog ang ice cream ni Sura. Siya ay nagsimulang umiyak, kaya iminungkahi ng kanyang kapatid kay Mr. Villain na kuhanan siya ng crepe para pasayahin siya. Nagmamakaawa sila, tinatawag siyang Mr. Estranghero na hindi nila ama, ng malakas. Nakuha nito ang atensyon ng iba pang mamimili na nagbubulungan. Hinihiling niya sa mga bata na huwag siyang tawagan sa ganitong paraan. Matapos siyang pasayahin, dinala niya sila sa lugar na naliligaw ng mga bata kung saan sila nagsabi ng kanilang huling poem. Sinabi ni Mr. Villain sa kanila na manatiling malapit sa kanilang ama sa hinaharap. Natitiyak ni Mr. Villain na hindi na sila muling magkikita dahil sa paglaki nila, at ang sangkatauhan ay maglalaho na. Ngunit nanunumpa siyang alalahanin ang init ng kanilang maliliit na kamay. Habang papalayo si Mr. Villain, nagbabago ang kilos ni Mogi at Sura. Nagkomento ang batang babae na hindi siya masama gaya ng inaasahan niya. Ipinaalam ng kanyang kapatid na ang kalaban ay mayroon ding magkakaibang uri ng mga karakter. Sinasabi nila na pinag-aaralan lang nila si Mr. Villain sa ngayon at iba na ang susunod nilang pagkikita. Pinutol ni Red Ranger ang kanilang usapan at nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang pagdating. Ang mga bata ay humanga na siya ay nakapunta sa nawawalang children's center ng mag-isa. Nakita ng waiter ng sorbetes ang pag-alis ng mga bata na kasama si Red Ranger, at nagulat na malaman na hindi nila ama si Mr. Villain. Inaabisuhan siya ng kambal na dapat silang umuwi kung hindi mag-aalala ang asol at pink na Ranger. Samantala, si Mr. Villain ay naabala sa isang pop-up na panda fair, at nagpa siya ang lalaki na bilhin ang bawat uri ng merchandise na magagamit. Isang bagong recruit ang dumating sa Evil League headquarters, at sabik na magsimulang magtrabaho kasama ang organisasyon. Tuwang-tuwa ang sundalo na itinalaga sa hukbo ni Mr. General, ngunit pinapayagan lamang siyang tukuyin siya bilang Mr. Villain. Biglang pumasok ang katrabaho ni Mr. Villain sa kanyang opisina, at nag-alok na samahan siya sa tanghalian sa cafeteria. Masungit niyang inutusan siyang umalis dahil abala siya. Naiinis siya dahil may baby panda na nag-unveil sa zoo habang nasa trabaho siya, pero kumalma siya nang tingnan niya ang cute na litrato ng baby panda. Maya-maya ay pumasok siya sa opisina ng grupo at napansin ang bagong dating na nagtatrabaho. Kinikilala niya na tapos na ang kanyang shift at pinaalis siya, ngunit ang rookie ay sabik na kumpletuhin ang halos lahat ng gawain hanggat maaari. Tinitingnan ni Mr. Villain ang mga papeles at napagtanto na ang karamihan sa mga ito ay hindi urgent.
Ipinaalam niya sa Rookie na nakikipaglaban sila sa isang pangmatagalang digmaan, at ang Earth ay babagsak sa higit sa isang araw. Hinihikayat niya ang bagong dating na alagaan ang kanyang isip at katawan, kung hindi siya ay masusunog sa huli. Pinaalalahanan siya ni Mr. Villain na may pasok sila sa susunod na araw, kaya dapat niyang sulitin ito. Sa pag-alis ng amo, namangha ang Rookie na kinausap siya ni Mr. Villain at nagsimulang magsaliksik ng pinakamagagandang bagay na magagawa niya sa kanyang day off. Pinili niyang bisitahin ang zoo at nabigla siyang makita ang mga panda. Kinabukasan sinabi niya kay Mr. Villain ang tungkol sa kanyang pagbisita sa zoo, na naudyukan ng kanyang ulat. Dinadalhan niya si Mr. Villain ng tsokolate na hugis panda bilang pasasalamat, at pinuri siya ni Mr. Villain. Nang umuwi si Mr. Villain ng gabing iyon, binuksan niya ang mga tsokolate ngunit hindi niya ito makakain dahil napakaganda ng mga ito. Itinuturing niyang barbaro ang sangkatauhan bago ipakita ang tsokolate sa buong bahay niya hanggang sa mag-expire ito. Isang gabi, umuwi siya mula sa trabaho na pagod, at naisip kung gaano kaganda kung mayroon siyang alagang panda na sasalubong sa kanya. Nais niyang magkakasamang mabuhay ang mga panda sa kanila pagkatapos maubos ang mga tao, at pinagpapantasyahan niya ang lahat ng aktibidad na gagawin niya sa kanila, tulad ng paglalaro. Nagising siya kinaumagahan sa sahig na parang ang kanyang paningin sa isang planeta na puno ng panda ay nagpasigla sa kanyang determinasyon na lipulin ang sangkatauhan. Bumisita siya sa zoo nang matuklasan niya na ang mga panda tails ay puti gaya ng malawak na pinaniniwalaan. Gayunpaman, hindi siya sigurado dahil ang mga tenga at paa ng nilalang ay itim at nais niyang kumpirmahin. Ginamit ito ng kontrabida bilang dahilan para makakuha ng tao ng zoo pass dahil hindi siya maniniwalang puti ang buntot maliban kung nakikita niya ito. Tumayo siya roon kasama ang isa pang bata sa loob ng 3 oras bago nila ito nakita, na puti. Ang dalawa ay nag-fist bump sa isa't isa para sa pagkakaroon ng pasensya sa paghihintay. Pagkatapos ay nakilala niya ang parehong bata sa seksyon ng petang zoo. Tinuturuan ng maliit na bata ang kontrabida kung paano maayos na tratuhin ang mga kuneho, pagkatapos ibunyag na naghahangad siyang maging isang veterinaryo balang araw. Kinabukasan sa trabaho, pumunta ang Rookie sa opisina ni Mr. Villain, at nahulaan niyang nagpaplano siya ng diskarte para puksain ang sangkatauhan batay sa puro ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit pinag-iisipan niya kung paano niya mahikayat ang organisasyon na payagan ang mga bunnies sa lugar ng trabaho. Dumating ang isa pang araw na day off, at nakatagpo niya si Red Ranger sa kanyang pag-uwi mula sa tindahan. Sinubukan siyang atakihin muli ng Red Ranger, ngunit tumanggi siya dahil wala siyang tungkulin. Ipinaliwanag niya kay Red Ranger na may hawak siyang itlog na balak niyang gamitin sa pagkain. Inamin ni Red Ranger na nag-e-enjoy siya sa hot spring egg dish kaya naman naiintindihan niya ito at tumabi. Maya-maya, bumalik si Mr. Villain na may dalang payong at coat para kay Red Ranger. Dinidirekta din niya ang lalaki pabalik sa istasyon ng tren. Ang walang kwentang bayani ay namangha na ang kontrabida ay tumanggi pa ring lumaban, at si Mr. Villain ay lumayo, alam sa kaibuturan ng kanyang kalooban na hindi niya gusto ang anumang mga isyo sa kanyang minamahal na araw ng pahinga. Nagising si Mr. Villain pagkatapos ng mahimbing na tulog, ngunit nagrereklamo kung gaano kalamag ang lugar. Pinalitan niya ang temperatura ng aircon at inabot ang kanyang telepono. Isang countdown ang ipinapakita sa kanyang screen bago magsimulang mag-stream ang isang baby panda na may temang palabas. Ang kanilang kaibig-ibig na mga kalokohan ay nagpapasaya sa kanya sa malamig na umaga na ito. Gayunpaman, ang isang tawag mula kay Ronnie ay nakakagambala sa kanyang kaligayahan. Ang malungkot niyang mukha ay nagsasabi ng lahat. Si Ronnie ang katrabaho na palagi niyang tinatanggihan na kumain ng tanghalian. Namuo ang galit ni Mr. Villain habang inaalala niya ang lahat ng pagkakataong iniirita siya ni Ronnie sa trabaho. Tinapos niya ang pag-uusap at bumalik sa kanyang video. Gayunpaman, patuloy siyang tinawagan ni Ronnie, na nagudyok kay Mr. Villain na tumugon at sabihin kay Ronnie na hindi siya pinahihintulutang tumawag sa kanyang day off. Nagpapakita ang isang hologram ni Ronnie, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi nakikita si Mr. Villain sa kanyang dulo. Nagbanta si Mr. Villain na tatapusin ang tawag sa susunod na 2 segundo kung wala siyang sasabihin. Nataranta si Ronnie at sinabi kay Mr. Villain na ito ay tungkol sa isang halimaw sa lupa na pumukaw sa interes ni Mr. Villain. Ibinunyag ng lalaki na sinusuri niya ang mga ulat ng isang halimaw na dumarating sa taglamig, at naninirahan sa mga tirahan ng tao.
Kinumpirma ni Ronnie na ang nilalang ay gumagamit ng init upang akitin ang mga biktima pagkatapos ay eye-trap sila sa tiyan nito. Napagpasyahan ni Mr. Villa na kumokonsumo ito ng mga tao, at naniniwala na ito ay magiging pabor sa kanila. Sumasang-ayon si Ronnie at iniisip kung paano ito magagamit para makamit ang kanilang mga layunin. Sa kasamaang palad, habang nag-iimbestiga si Ronnie, kinain siya ng bagay mula sa baywang pababa. Si Mr. Villain ay lumabas at nagtanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Ronnie. Sumagot ng lalaki na nasa control room siya. Nagulat si Mr. Villain nang malaman na napasok na ang kanilang headquarters. Tumalon siya mula sa kama at inutusan si Ronnie na kumapit hanggang sa dumating siya. Hiniling ng lalaki na kumuha si Mr. Villain ng ilang mandarin orange dahil kritikal ang mga ito habang nakikipag-ugnayan sa halimaw, at nakalimutan niyang maghanda ng ilan. Naniniwala si Mr. Villain na dapat makagambala ito sa kalaban sa kanilang paboritong pagkain. Sa kabutihang palad, si Mr. Villain ay bumili ng isang kahon ng mga dalandan noong nakaraang araw sa payo ng isang lokal na babae. Kinuha niya ang package at umalis palabas ng pinto. Sinusumpa niya ang mga tagalupa habang naglalakbay siya sa kalangitan. Dumating siya sa punong tanggapan at binuksan ang pinto ng control room habang sinisigaw ang pangalan ni Ronnie. Gayunpaman, komportabling nakaupo ang lalaki sa ilalim ng isang kotetso, na isang mesa na may heater at kumot upang panatilihing mainit ang mga tao. Si Ronnie, hindi nahihiya, ay napaluha sa kasiyahan dahil iniligtas siya ni Mr. Villain. Gusto ni Ronnie na matutunan kung paano palayain ang sarili mula sa tinutukoy niyang halimaw sa taglamig, dahil ang kanyang amo ay bihasa sa lipunan ng tao. Ayaw niyang bumangon dahil nilalamig siya, pero kanina pa niya gustong gumamit ng restroom. Si Mr. Villain ay nakatayo doon na nakatulala ng ilang sandali bago sumandok ng kanyang kahon ng mga dalandan at pumasok sa loob. Matagal na siyang hindi nakikita ni Ronnie na nakalugay ang buhok, kaya nagkomento siya dito. Hinampaz lang siya ni Mr. Villain sa ulo para sa kanyang pagsisinungaling. Di nagtagal, natagpuan ni Mr. Villain ang kanyang sarili sa loob ng silid niya kung saan pinapakain siya ni Ronnie ng mga dalandan. Kalaunan ng gabing iyon, narinig ni Mr. Villain ang isang babae na nagsabi sa kanyang partner kung gaano kaganda ang kanyang limitadong edisyon ng mga Panda Bun. Interesado siya dito, kaya tumambay siya para makarinig pa. Ibinunyag niya na available ang mga ito sa malapit na convenience store. Panahon na ng Panda Buns, kaya sabik siyang kumonsumo ng marami hanggat maaari. Hinati niya ang Panda Bun sa kalahati at ibinahagi ito sa kanyang kasintahan. Hindi ito pinansin ng magpartner at lumakad na palayo habang tinatangkilik ang kanilang merienda. Sa likod, hindi nila alam na nakagawa lang sila ng isang mabigat na kasalanan sa pamamagitan ng paghahati ng panda sa harap ni Mr. Villain. Pumasok siya sa convenience store at pasimpleng tinatitigan ang mga Panda Buns, inilalarawan kung paano ito napunit. Sumama sa kanya ang attendant habang nakatayo siya doon na naguguluhan. Masaya niyang ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga espesyal na edisyong Panda Buns na available ngayong buwan. Binanggit ng ginang kung gaano sila kasarap, ngunit nakakahiyang kainin ang mga ito dahil mukhang napakaganda nila. Umalis si Mr. Villain na maluwag sa loob na naiintindihan niya ang dilema ng Panda Bun. Siya ay nagpasya na kailangan niyang paganahin ang kumpiyansa upang kainin ang mga ito. Babalik siya sa tindahan sa ibang araw, at magsisimula sa orihinal na pork buns gaya ng inirerekomenda. Si Mr. Villain ay sumubo kaagad pagkatapos umalis sa palengke at ang lasa ay tumama sa kanya na parang truck. Kinabukasan, pinagsikapan niya ang iba't ibang uri ng mga bun na magagamit ng sunod-sunod. Habang papalapit siya sa pangunahing kaganapan, bahagyang lumalaki ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtuturo ng bun eating, handa na siyang subukan ang Panda Bun para lamang matuklasan na ang Panda Bun ay pinalitan ng isa pa. Si Mr. Villain ay maingat na pumupunta ng hindi bumili ng kahit ano dahil nakakuha siya ng lakas ng loob na kainin ang Panda Bun. Kinaumagahan, nagising si Mr. Villain na may mga buns sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kusina at sinunod ang mga tagubilin para ihanda ito, binabad ang tinapay bago ito binalot sa isang plato. Itinatakda niya ang kanyang microwave sa loob ng 1 minuto. Sa sandaling tumunog ang timer, binuksan niya ang microwave upang siyasatin ito at natakot na makita itong ganap na naiupi. Bumagsak siya sa sahig sa kawalan ng pag-asa, ngunit inamin niya na masarap ang lasa nito.
Samantala, sa punong tanggapan ng Rangers, si Red Ranger ay may katulad na isyo sa kanyang pork bun. Bumagsak din siya sa sahig sa kawalan ng pag-asa. Sinabi ni Mogi na binalot niya ito ng sobrang higpit. Nalungkot si Sura para sa meat bun dahil naniniwala siyang gusto itong kainin sa orihinal nitong malambot na anyo, ngunit ngayon ay naging isang simpleng pancake. Nakonsensya si Red Ranger sa maikling pananalita ni Sura kaya napaiyak siya. Kumuha ang dalawa ng kakaibang lalagyan para sa paggawa ng dumpling na nangangakong gagawa ng malambot na beef buns. Si Mr. Villain ay bumili na rin ng isa at humanga siya sa kung gaano kahusay nitong pinapanatili ang bun. Habang nasa labas, napansin ni Mr. Villain ang ilang bata na gumagawa ng mga snow bunnies. Kapag sila ay umalis, siya ay nagtatayo ng isang mas malaki sa tabi nito. Gayunpaman, iniuwi niya ito at iniimbak sa refrigerator. Patuloy niya itong sinusuri sa mga susunod na araw hanggang sa tuluyang matuno. Kinabukasan sa trabaho, siya ay nasa isang kaila-hilakbot na mood dahil sa natutunaw na snow bunnies. Si Ronnie at ang rookie ay naguguluhan. Si Mr. Villain ay namamasyal sa bayan upang bigyan ng parangal ang snow rabbit. Siya mamaya ay pumunta sa zoo para sa ilang nakaka-relax na oras ng panda. Dumating siya sa pinakamahabang hakbang sa mundo, at nakatagpo ng isang matandang lalaki na pilit umakyat. Nag-aalok si Mr. Villain na bitbitin ang mga gamit ng matanda. Nagpapasalamat ang matanda, at habang nagpapatuloy sila, napansin ni Mr. Villain na naghihirap ang lalaki at nag-aalok na buhatin siya. Tinanggap ng matanda ang alok. Sa wakas ay nakarating na sila sa tuktok ng hagdan, at binanggit niya ang magandang katangian ni Mr. Villain. Tinanong niya kung tutulungan siya muli, at tinanggap ni Mr. Villain kahit na wala siyang ideya kung ano ang kanyang gagawin. Ibinaba niya ang matandang lalaki, at kinawayan siya ng matanda. Naniniwala si Mr. Villain na ang matandang lalaki ay may edad na at malamang na pagkakamalan siyang apo. Ang pagkakita sa kanya sa posisyong iyon ay napagtanto niya kung gaano kahirap ang mga tao, at halos nakakatakot masaksihan. Noong gabing iyon, nakatulog si Mr. Villain at nanaginip tungkol sa matandang lalaki. Inilantad ng matandang lalaki ang kanyang sarili bilang Santa Claus, at humiling kay Mr. Villain na tulungan siya sa paghahatid ng kanyang mga regalo sa Pasko. Nagising si Mr. Villain na nalilito tungkol sa kanyang panaginip. Kinaumagahan, dahil masakit ang kanyang katawan, bumangon siya sa kama at nadiskubring araw na pala ng Pasko, ngunit itinuturing niyang espesyal ito dahil day off niya. Isang lalaki ang naglalakad sa isang malungkot na kalye sa gabi na mukhang pagod at nabalisa. Huminto siya sa convenience store, at tinanggap siya ng attendant ngunit hindi siya tumugon. Pabigla-bigla niyang dinampot ang isang shopping basket. Kakasali lang niya sa workforce noong nakaraang tag-araw, at inaasahan niyang mamuhay ng mag-isa sa unang pagkakataon. Inaasahan din niyang makipag-inuman kasama ang kanyang mga kaibigan sa pagtatapos ng araw. May plano siyang pumunta para sa mga sesyon sa gym at maglakbay sa mga masasayang lugar sa kanyang day off. Habang inaabangan niya ito, wala lang siyang lakas para gawin iyon. Tinatamad siyang maglaba, at wala siyang sapat na pera upang magluto para sa kanyang sarili. Hindi niya nais na patuloy na mamuhay ng ganoon, ngunit ginagawa niya pa rin, at pagkatapos ay nanlulumo sa kung gaano siya nawawalan ng lakas. Inilalagay niya ang ilang mga bagay sa kanyang basket, at habang naglalakad siya sa susunod na pasilyo, nakita niya si Mr. Villain. Si Mr. Villain ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumitingin sa isang bahagi ng stand. Natulala ang lalaki na makita si Mr. Villain na natatakpan ng kanyang nakakatakot na madilim na aura. Kumbinsido na siya ngayon na totoo ang mga alingawngaw ng mga mapanganib na tao na gumagala sa downtown. Nagpasya siyang panatilihin ang kanyang distansya mula kay Mr. Villain, ngunit dumating si Yamano, at nawala ang aura ni Mr. Villain. Malugod na tinanggap ni Yamano si Mr. Villain, at nagulat ang lalaki na magkasundo sila. Tinanong ni Mr. Villain si Yamano kung bakit wala ang Chinese buns sa stand, at sinabi niya sa kanya na ibinaba nila ito dahil natapos na ang oras ng promosyon nito. Si Mr. Villain ay nabalisa nang marinig na hindi niya makuha ang kanyang after-work treat. Sinabi sa kanya ni Yamano na maaari niyang gantimpalaan ang kanyang sarili ng ilang bagong frozen treat dahil hindi na available ang mga buns, at sinabihan niya itong ituro sa kanya ang daan. Umalis si Yamano, at sumunod si Mr. Villain. Ang tamad na lalaki ay nagsisimulang magmuni-muni sa kanyang buhay at sa kanyang negatibong pag-iisip. Bagamat alam niyang may mga bagay na hindi niya magagawa, nagpasya siyang ipagdiwang ang pagiging masipag.
Bumaba ang tingin niya sa basket at ngumiti. Nagpasya siyang kumuha ng puding bilang kanyang reward at dinala ito kay Yamano, na nag-impake nito para sa kanya. Pinuri niya ito sa pagkumpleto ng isang araw ng mabuting trabaho at nagpaalam sa kanya, na ibinigay sa kanya ang kanyang binili. Umalis siya sa shop na masaya na nakatanggap siya ng regalo para sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay pauwi, pinupuri ang kanyang sarili sa pagiging masipag. Kinabukasan, muli siyang dumaan sa convenience store, at sa pagkakataong ito ay kumuha siya ng cherry blossom pudding. Sinabi sa kanya ni Yamano na kakapasok lang ng mga cake, at ang tindahan ay nagsasagawa ng promosyon na may temang cherry blossom. Sinabi niya sa kanya ang iba't ibang pagkain na may lasa ng cherry blossom, at tinanong niya ito kung masarap ang pudding. Sinasabi ni Yamano sa kanya na paborito niya ito. Masaya niyang idinagdag ito sa kanyang kariton. Nakuha ni Mr. Villain ang cherry blossom flavored milk. Sinusubukan niya ito habang naglalakad pa uwi, at nagulat siya sa lasa ng cherry blossom. Napadaan siya sa isang puno ng cherry blossom pauwi. Kumuha si Mr. Villain ng nalalaglag na dahon at inilagay ito sa kanyang bibig para ikumpara ang lasa, at nasiyahan siya. Kinabukasan, ang tamad na lalaki ay nasa convenience store at iniisip kung ano ang makukuha niya bilang isang treat para sa kanyang sarili. Tinitingnan niya ang mga opsyon sa tindahan nang pumasok si Mr. Villain. Tinanggap siya ni Yamano, at sinabi nito sa kanya na nag-aalala siya na hindi siya makakarating sa convenience store sa araw na iyon. Nagtataka pa rin ang tamad na lalaki sa kanilang pakikitungo sa isa't isa. May seryosong sasabihin si Yamano kay Mr. Villain, ngunit tila nag-aalangan siya. Bigla niyang sinabi sa kanya na kakakuha lang nila ng mga bagong produkto ng ice cream, at hindi inaasahan ng bagong tamad na lalaki na sasabihin niya iyon. Lumapit si Mr. Villain at hiniling sa kanya na bigyan siya ng karagdagang impormasyon na parang ito ay isang lihim na itinatago. Ay nalalayan niya siya sa direksyon ng mga bagong produkto, at ibinalik ng tamad na lalaki ang kanyang atensyon sa gusto niyang makuha. Ayaw niyang tumitig ng sobra, para hindi siya magmukhang nakakatakot. Hinakay ni Yamano si Mr. Villain sa isang storage unit malapit sa tamad na lalaki. Ipinakita niya sa kanya ang bagong koleksyon ng tindahan at nagrekomenda ng lasa sa kanya. Ang tamad na lalaki ay sinusubukang isipin ang kanyang gawain, ngunit hindi niya maiwasang makinig sa mga sinasabi ni Yamano. Sinabi niya kay Mr. Villain ang tungkol sa isa pang lasa na mayroon ang tindahan, na sinasabi sa kanya na magiging karapat-dapat silang merienda para sa kanya. Pinagmamasdan ni Mr. Villain ang dalawang bagong lasa ng ice cream, at sumang-ayon siya kay Yamano, at sinabi sa kanya na mukhang masarap ang mga ito. Nakatawag din ng atensyon ng tamad na lalaki ang lasa ng ice cream. Nagpasya si Mr. Villain na kumuha ng isang lasa, ngunit inirerekomenda ni Yamano ang iba pang lasa. Humihingi ng paumanhin si Yamano sa hindi tamang paghula sa kanyang kagustuhan. Ang tamad na lalaki ay hindi gustong makitang magalit si Mr. Villain, at handa siyang umalis kaagad kung magalit siya. Sinabi ni Mr. Villain kay Yamano na magtitiwala siya sa kanyang mga rekomendasyon dahil palagi silang nakatutok. Nagpasya siyang bumili ng parehong lasa at gumawa ng taste test upang matukoy kung alin ang mas gusto niya. Humingi si Yamano ng paumanhin sa ginawa niyang makuha ang dalawa, at sinabi ni Mr. Villain sa kanya na babalik siya sa ibang araw para kunin pa rin ang isa. Sinabi niya sa kanya na tingnan siya, at pumunta sila sa counter. Tinitingnan ng tamad na lalaki ang storage unit na may bagong koleksyon ng mga produkto. Lumapit siya at nagpas siyang kumuha ng ice cream bilang kanyang treat. Pinag-iisipan niya kung anong lasa ang dapat niyang makuha. Iniimpake ni Yamano ang mga pinamili ni Mr. Villain at ibinigay ito sa kanya. Umalis siya sa tindahan, at sinabihan siya nitong mag-ingat. Ang tamad na lalaki sa wakas ay nag-aayos sa kung ano ang makukuha. Nakukuha niya ang parehong lasa ng bagong koleksyon ng ice cream, at dinadala niya ito sa counter. Nagulat si Yamano na kinuha niya ang mga lasa, at inimpake niya ito at ibinigay sa kanya. Masayang naglalakad si Mr. Villain pauwi, naghihintay na magpas siya kung aling lasa ang una niyang susubukan. Ang susunod na araw ay isang araw na walang pasok para sa kanya, at alam niyang mayroon siyang lahat ng oras upang magpas siya. Kinabukasan, mahinahong naglalakad si Mr. Villain sa kalye. Siya ay isang mataas na opisyal ng mga masasamang organisasyon na lumalaban araw-araw upang lipulin ang sangkatauhan. Plano nilang angkinan ang Earth bilang kanilang sariling planeta pagkatapos nilang masakop ito.
Pero dahil day off niya iyon, nagpa siya si Mr. Villain humanap ng kafe at subukan ang latte art na parehong hindi niya alam noon. Nakahanap siya ng isang tindahan, at pumasok siya doon. Malugod siyang tinatanggap sa shop na may record player na nagbibigay ng swabe na himig. Naglakad siya papunta sa isang table sa tabi ng isa pang customer at umupo. Tumingin siya sa brewing stand ng shop, at iniisip niya kung nagsasagawa sila ng ilang uri ng eksperimento. Tinanong siya ng attendant kung ano ang gusto niya, at sinabi ni Mr. Villain sa kanya na gusto niya ng latte. Sinimulan ng attendant ang paghahanda ng tasa, at si Mr. Villain ay nalilito sa proseso ng paggawa ng kape. Tinanong niya ang barista kung ano ang makina, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang siphon coffee maker, na palaging ginagamit ng kape sa paggawa ng kape nito. Lumapit siya sa ibang customer at nagbuhos sa kanya ng isang tasa. Nagulat si Mr. Villain nang malaman niya na may iba't ibang paraan ng paggawa ng kape. Ang barista ay nagsimulang gumamit ng espresso machine, at hindi gusto ni Mr. Villain ang tunog nito. Nagtataka siya kung bakit kailangang magingay ang attendant para lang magtimpla ng kape. Dinala ng barista ang latte ni Mr. Villain sa kanya, at inilabas ni Mr. Villain ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Sa palagay niya ang tasa ay naaayon sa mga alingawngaw, at iniisip niya kung paano niya gagawin ang pag-inom nito. Tinitingnan niya ito mula sa iba't ibang anggulo, pagkatapos ay inoobserbahan niya kung paano iniinom ng customer na malapit sa kanya ang kanyang kape. Mabilis na ininom ni Mr. Villain ang kanyang latte, at siya ay nagulat sa kung gaano kalaki ang nabawas sa panda. Ibinaba niya ang tasa, at nakaramdam siya ng sama ng loob para sa maliit na panda sa kanyang tasa. Sa tingin niya ay walang puso ang mga lumikha ng konsepto ng latte art. Sinabihan siya ng panda na huwag magdamdam dahil ito ang kanyang kapalaran. Pinagmamasdan ni Mr. Villain ang panda na unti-unting natutunaw, at kumuha siya ng isang huling pag-inom. Ang alaala ng panda ay bumabagabag kay Mr. Villain, at masama ang pakiramdam niya. Nararamdaman siya ng customer, at nag-order siya ng isa pang tasa ng latte art para kay Mr. Villain. Naglalakad si Mr. Villain pauwi na bitbit ang ilang bag na dala. Sobrang naramdaman niya ang panda kaya nabili niya ang sobrang latte art. Sa sobrang bigat ng mga bag ay halos madapa siya. Marami rin siyang gatas sa bag para gawing iba't ibang pagkain. Alam niyang magtatrabaho siya ng maraming araw sa darating na linggo, kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang libreng araw para makapaghanda ng ilang pagkain ng maaga. Nagkaroon siya ng ideya na palamutihan ang kanyang puding at almond jelly gamit ang panda art. Kapag tapos na siya sa paggawa ng mga ito, gusto niyang gamitin ang araw na iyon bilang trial run, at dahil inaasahan niya ang kabiguan, nagpa siya siyang kumuha ng dagdag na gatas para mabayaran iyon. May nakita siyang panda dishware na binili niya para ihanda ang kanyang mga pagkain. Sa wakas ay nakabalik si Mr. Villain sa kanyang gusali, ngunit nahaharap siya sa napakalaking hagdan na mukhang imposibleng akyatin. Ang pagbabalik sa kanyang gusali na buo ang lahat ng kanyang mga pinamili ay isa ng halos imposibleng tagumpay na nagawa niyang makamit. Tila umabot sa langit ang hagdan, at nagtataka si Mr. Villain kung bakit walang elevator na nakalagay sa gusali. Nagpa siya siyang kalimutan ang lahat tungkol doon at gawin ang kanyang unang hakbang patungo sa kanyang paglaya. Nagpa siya siyang huwag sumuko, at patuloy siyang umaakyat sa hagdanin. Bawat hakbang niya ay halos mapunit ang kanyang mga balikat at kamay sa kanyang katawan. Nagpa siya siyang palakasin ang loob sa pag-iisip ng nilaga na gagawin niya kapag nakaakyat na siya sa tuktok ng hagdan. Nakikiusap siya sa kanyang mga kamay, binti, at balikat na magpakatatag habang patuloy siyang umaakyat sa hagdan. Nakatitig siya sa tuktok ng hagdan ng may pananabik, at sa wakas ay naabot niya ito. Lumuhad siya upang madama ang kaluwalhatian ng makarating sa tuktok ng paglipad, ngunit ang tamad na lalaki mula sa convenience store ay nakatayo doon at nakalilitong nakatingin sa kanya, at nagpapalitan sila ng pagbati. Sa kanyang susunod na araw ng pahinga, nagpa siya si Mr. Villain na pumasok sa isang tradisyon ng mga tao. Nagpa siya siyang puntahan ang mga cherry blossom na namumulaklak. Pero pagdating niya, nalaglag na ang mga bulaklak. Pinaghirapan pa niya ang paggawa ng tanghalian para sa okasyon, at hindi siya makapaniwalang hindi niya napanood ang pagbagsak ng mga bulaklak. Naalala niya noong sinabi ng isang presenter sa TV, na ang panonood ng cherry blossoms ng walang nakapak na tanghalian ay hindi nagbibigay ng parehong karanasan. Nabigo siyang tumingin sa puno, at pagkatapos ay napansin niya ang isang batang babae na pinupulot ang mga nahulog na bulaklak mula sa puno.
Matagal silang nagkatitagan sa isa't isa, na walang sinasabi. Pagkatapos ay binitawan ng babae ang mga bulaklak at hinawakan niya ang pananghalian ni Mr. Villa na inaabot nito sa kanya. Naupo sila sa pampublikong bangko sa ilalim ng cherry blossom, at sinimulang kainin ng babae ang kanyang tanghalian. Tinanong siya ni Mr. Villan kung hindi siya tinuruan ng kanyang mga magulang na huwag tumanggap ng pagkain mula sa mga estranghero. Hindi sumagot ang batang babae, ngunit patuloy siyang kumakain sa kanyang tanghalian. Tinanong niya ito kung gutom na ba talaga siya para hindi maabala. Hindi siya sumasagot, patuloy lang siya sa pagsubo sa bago niyang pananghalian. Sinampal ni Mr. Villan ang kanyang sariling mukha sa pagkadismaya sa sangkatauhan, at ipinangako niyang tiyak na lilipulin ang sangkatauhan sa mukha ng planeta. Tinanong siya ng batang babae kung maaari siyang magkaroon ng isa pang rice bowl, at sinabi niya sa kanya na kumuha ng marami hanggat gusto niya. Nagsisimula siyang kainin ang rice bowl. Tinanong niya siya kung pumunta siya upang makita ang mga bulaklak ng cherry blossom, at sinabi ni Mr. Villan sa kanya na iyon ang kanyang plano ngunit tila huli na siya. Nagbuhos siya ng ilang tsaa mula sa kanyang tasa at inabot ito sa kanya, sinabihan siyang nguyain ng maayos ang kanyang pagkain. Sinabi ng batang babae sa kanya na ipapakita niya sa kanya ang mga bulaklak ng cherry blossom. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at ilang bulaklak ang nakakalat sa hangin. Napag-isip-isip ni Mr. Villa na hindi tulad ng mga flora sa kanyang sariling planeta na nagpapanatili ng mga bulaklak nito hanggang sa matuyo, ang puno ng cherry blossom ay nakakalat sa mga talulot nito sa ilang sandali matapos itong mamukadkad. Nagulat siya na natutuklasan ng mga tao na kaakit-akit ang hindi pangkaraniwang bagay na iyon. Pinagmamasdan niya ang mga cherry blossom na lumulutang sa hangin, at natulala siya. Sa wakas ay naiintindihan na ni Mr. Villan kung bakit gustong-gusto ng mga tao na panoorin ang pagbagsak ng pamumulaklak. Sinabi niya sa babae na ang tanawin ay tunay na maganda, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Paglingon niya ay nakita niya ang isang tumpok ng mga bulaklak ng cherry blossom kung saan nakaupo ang babae. Iniisip niya kung iniwan siya ng babae at nagpas siyang umuwi. Pagkatapos ng araw na iyon, ilang beses bumalik si Mr. Villan sa puno ng cherry blossom na iyon na may dalang tanghalian para panoorin ang pagbagsak ng bulaklak, ngunit hindi na niya muling nakita ang batang babae. Nagpasya siyang bumisita sa susunod na taon kapag namumulaklak na ang puno. Pagkalipas ng mga araw, isang babae ang magandang nakatayo sa ibabaw ng isang rock formation na nakakuha ng aming atensyon. Nang may kumpiyansa, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang walang iba kundi ang Ranger Pink, isang kilalang miyembro sa 5 Rangers. Sa isang pagbigkas lamang ng salitang pagbabago, isang maningning na kulay rosas na glow ang bomb alert sa kanyang anyo, mabilis na nagiging isang nakaistilong grupo na kumpleto sa isang helmet. Habang nagtatapos ang nakakainip na proseso ng pagbabago, ibinunyag ni Ranger Pink ang kanyang marangal na misyon na labanan ang napipintong banta ng masasamang organisasyon na nanganganib sa Earth. Pagbubunyag ng mga nagbabantang itim na nilalang nakaanib sa masasamang organisasyon, na nagudyok kay Ranger Pink na kumilos. Sa gitna ng labanan, nagbabahagi siya ng mga insight sa kanyang pang-araw-araw na gawain, na nagbibigay diin sa maselang balanse sa pagitan ng patrolling at paminsan-minsang mga paghaharap. Sa bawat hampas ng kanyang kamao, walang kahirap-hirap na pinapabagsak ni Ranger Pink ang kanyang mga kalaban, na binibigyang diin ang kanyang kakilakilabot na husay. Pagkatapos ng tagumpay, isang pagod na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, na sinamahan ng pagmumuni-muni sa kapuruhan ng kanyang masikip na kasuutan, at walang humpay na pakikipaglaban. Sa pagmumuni-muni sa kanyang mga mithiin, ipinagtapat ni Ranger Pink ang kanyang panghabang buhay na paghanga sa mga palabas ng mahiwagang babae, na nagnanais na isama ang kaakit-akit na alindog na ipinakikita nila. Ngunit may alternatibong plano ang tadhana, na itinuring siya bilang tila walang kinang na Pink Ranger. Sa kabila ng emosyonal na kaguluhan na pinukaw ng hindi inaasahang twist na ito, si Ranger Pink ay nagpupursigi ng may hindi matinag na optimismo, na tumatangging talikuran ang kanyang mga pangarap. Pagdating sa bahay, sinalubong ni Ranger Pink ang nakakapanghinayang pagkaunawa na ang kanyang minamahal na one keychain ay misteryosong naglaho, na nagudyok sa isang pag-iisip tungkol sa mga posibleng lokasyon ng pagkawala nito. Sabik na malutas ang misteryo, sinimulan niya ang isang maselang misyon sa paghahanap, bumababa sa hagdanan na may nakakunot na noo at isang isip na puno ng pagmumuni-muni.
Hindi inaasahang nag-cruise ang landas ni Ranger Pink kay Ranger Blue, na nag-usi sa tungkol sa kinaroroonan ni Ranger Red, na mabilis na inilipat ang atensyon sa bagong accessory ni Ranger Pink, isang pares ng salamin na nakapatong sa kanyang ilong. Ang Ranger Blue, sa isang mapaglarong pag-uugali, ay nag-uumapo ang paghanga sa mga salamin, na nagudyok ng agos ng panloob na kaguluhan sa loob ng Ranger Pink. Isang potensyal na pangungutya tungkol sa kanyang magical girl style, bagamat maganda ang intensyon ng komento ni Ranger Blue, nakipagbuno si Ranger Pink sa isang panloob na salungatan, sa takot sa nalalapit na paghatol na maaaring maakit ng kanyang kakaibang outfit. Sa kabila ng mapaglarong pagbibiro, si Ranger Pink, na desidido sa kanyang desisyon na iwasan ang anumang panunokso, ay nagbigay ng maikli at mapanindigang tugon kay Ranger Blue, na determinadong lumabas ng bahay para hanapin ang kanyang keychain. Ang reaksyon ni Ranger Pink ay nag-aapoy ng maapoy na kislap ng galit sa loob ni Ranger Blue, na nagtulak sa kanya sa bingit ng pagtataas ng kanyang boses sa paghaharap. Ngunit habang tumitindi ang tensyon, isang biglaang pag-atake ni Sura at Mogi ang bumasag sa nalalapit na sagupaan, na kumikilos bilang isang interbensyon na nagsisilbing isang babala laban sa pagtugon kay Ranger Pink ng walang paggalang. Sa resulta ng magulong palitan na ito, sina Sura at Mogi, na nakadama ng tensyon sa hangin, ay lumapit kay Ranger Pink na may tunay na pag-usisa tungkol sa kanyang pag-alis sa bahay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ranger Pink ang kanyang paparating na pangako sa paghahanap para sa kanyang keychain. Alam na alam niya ang tungkol sa itim na patrol, ngunit tinitiyak sa kanila na walang gulo na darating. Bago umalis, binanggit ni Ranger Pink ang responsibilidad ni Ranger Blue na kunin si Ranger Red ng may layunin. Lumabas si Ranger Pink sa gusali. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Pink ang kanyang sarili na nalubog sa isang sandali ng pagsisiyasat ng sarili. Ninanamnam ang alaala ni Ranger Blue na naglalarawan sa kanya bilang cute. Dahil sa sigla ng papuri na ito, mabilis niyang tinatahak ang tanawin sa paghahanap ng kanyang mailap na keychain. Sa pamamaraang pagbabalik tanaw sa kanyang mga hakbang, nakarating siya sa isang parke kung saan siya nagtagal kamakailan, kahit na nag-inspeksyon sa ilalim ng isang upuan na inookupahan ng isang walang pakialam na pusa sa kanyang tame time na paghahanap. Ngunit ang one keychain ay nananatiling misteryosong hindi makita. Hindi napigilan ng pag-urong na ito, ni-redirect ni Ranger Pink ang kanyang determinasyon patungo sa muling pagbisita sa supermarket, ang unang punto ng kanyang gawain, para lamang matugunan ang hindi inaasahang pagsasara ng establishment. Nahaharap sa limitadong mga alternatibo, pinag-isipan niya ang posibilidad na iulat ang pagkawala ng kanyang one keychain sa mga awtoridad. Habang nakikipagsapalaran si Ranger Pink sa istasyon ng pulisya upang mag-file ng kanyang ulat, sa kanyang sorpresa, natuklasan niya na may nagbalik na sa kanyang nawawalang one keychain, isang paghahayag na ibinahagi sa kanya ng mga opisyal na naka-duty. Paglabas sa istasyon na may panibagong pakiramdam ng pananabik, sinimula ni Ranger Pink ang isang bagong nahanap na pakikipagsapalaran, na pinalakas ng pasasalamat upang personal na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa hindi kilalang individual na gumanap na hindi nakilalang bayani sa pagliligtas sa kanyang minamahal na one keychain. Samantala, umuwi si Ranger Red, sinalubong ng pagbuhos ng emosyon mula kina Sura at Mogi. Ang kanilang sabik na pag-asa para sa balita tungkol sa kinaroroonan ni Ranger Pink, ay mabilis na napalitan ng mga sulyap na nag-aakuse na nakadirekta kay Ranger Red, kasama ang mga bata na nakaturo ang mga daliri kay Ranger Blue. Sa gitna ng pag-igting ng pamilya na ito, si Ranger Blue, na inaalagaan pa rin ang mga epekto ng naunang paghaharap ni Sura at Mogi, ay nagbibigay ng katiyakan sa kanila ng isang pangako, kung mabibigo si Ranger Pink na muling magpakita sa loob ng susunod na 10 minuto, nangako siyang aktibong simulan ang paghahanap para sa kanya. Sabay-sabay, si Ranger Pink ay sumugod sa mataong kalye sa walang humpay na pagtugis sa misteryosong tagapagligtas ng kanyang one keychain, na kalaunan ay naabutan ang misteryosong figure, si Mr. Villain. Habang ipinapahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat, nagulat si Ranger Pink nang tawagin siya ni Mr. Villain bilang Miss Magical Girl. Ang hindi inaasahang karangalang ito ay nag-iwan kay Ranger Pink sa isang estado ng pagkalito, na nag-udyok sa kanya na tanungin kung alam ni Mr. Villain ang pagkakaroon ng Magical Girl Angel. Sa gitna ng mga paghahayag na ito, nakipagbuno si Ranger Pink sa isang ipoypo ng halo-halong emosyon, na hinarap ang matinding kaibahan sa pagitan ng kanyang panghabang buhay na hangarin na kilalanin bilang Miss Magical Girl, kaysa sa mas makamundong Ranger Pink.
Punong-puno ng makapangyarihang surge ng bagong tuklas na emosyon, nagsimula si Ranger Pink sa paglalakbay pabalik sa bahay na may bagong tuklas na kumpiyansa, mahigpit na nakahawak ang kanyang mga daliri sa one keychain na malapit sa kanyang puso na parang nag-iingat ng isang mahalagang kayamanan. Nawala sa pagmumuni-muni, ang kanyang pag-iisip ay biglang naputol ng hindi inaasahang presensya ni Ranger Blue, na sadyang hinahanap siya sa tahimik na mga oras ng gabi. Nang maabyutan siya, si Ranger Blue ay nagpatibay ng isang mahigpit na kilos, ipinahayag ang kanyang pag-aalala at sinasaway siya sa pakikipagsapalaran sa mga oras na ito. Hindi sumusuko sa kanyang pasya na tiyakin ang kanyang kaligtasan, ginagampanan niya ang papel ng isang protection na escort, na ginagabayan si Ranger Pink pabalik sa bahay na may malakas ngunit mahusay na layunin ng pagpapasya. Sa kasunod na araw, sinimula ni Mr. Villain ang isang hindi kinaugalian na misyon na hinihimok ng isang sira-sirang layunin, ang pagkawasak ng sangkatauhan. Ang kanyang kakaibang paglalakbay ay dinala siya sa isang parke na kilala sa mga kaibig-ibig na panda nito, isang pagkahumaling na nagpapasigla sa kanyang pagnanais na pawiin ang sangkatauhan at palakasin ang populasyon ng panda. Gayunpaman, sa gitna ng kasiya siyang panoorin ng mga panda na nagpapakita ng kanilang ginagawa, nakita ni Mr. Villain ang kanyang sarili na hindi inaasahang nataman ng isang metaphorical cuteness ball, na pansamantalang na-discarol ang kanyang mapanirang misyon. Hindi napigilan ang pag-urong na ito, umalis si Mr. Villain mula sa parke, ang kanyang isip ay abala na ngayon sa mga pagmumuni-muni sa mapang akit na pagka-cute ng mga panda, isang bahagi ng kagandahan ng Earth na hindi niya lubos na pinahahalagahan mula noong siya ay dumating. Sa pagmamasid kung paano nagsasaya ang mga Earth lang sa kaibig-ibig na mga itim at puting nilalang na ito, nakipagbuno siya sa isang bagong tuklas na pagpapahalaga sa kaakit-akit na mundo ng mga panda. Habang nagpapatuloy si Mr. Villain sa kanyang masayang paglalakad sa mataong mga lansangan, ang kanyang paglalakbay ay tumatagal ng isang hindi inaasahang pagkakataon nang makita niya ang isang panda fair na matatagpuan sa loob ng shopping district. Naiintriga, nagpasya siyang pumunta sa mga fair na itinoon ang kanyang atensyon sa isang grupo ng mga bata na tumatanggap ng mga pakikipagkamay mula sa isang masayang panda mascot. Sa kanyang pagtataka, kapag sinubukan niyang makibahagi sa magiliw na pakikipag-ugnayan na ito, sa halip ay binibigyan siya ng stamp card. Nagtataka tungkol sa hindi inaasahang twist, sinisiyasat ni Mr. Villain ang card na nagpapakita ng isang kasiya siyang insentibo. Ang pagkumpleto ng 10 pagbili ay nagbibigay sa kanya ng karapatan sa isang coveted panda prize. Dahil sa determinasyon, sinimulan niya ang isang paghahanap, paikot-ikot sa shopping district at bumibili ng mga produktong may temang panda mula sa iba't ibang tindahan. Sa kanyang pagnanais na punan ng stamp card at angkinin ang inaasam na premyong panda, na nagpakasawa sa malawak na shopping spree, umaapaw ang bag ni Mr. Villain ng saganang mga paninda na may temang panda, na nag-iiwan lamang ng nag-iisang kahon sa stamp card na hindi nagalaw. Hindi sumusuko sa kanyang paghahanap, matatag siyang nagpasya na makuha ang pangwakas na selyong iyon, na hinimok ng pag-asam na maangkin ang sabik na ipinangakong premyong panda na naghihintay sa kanya sa fair. Ngayon na may ganap na stamp card, kumpiyansa na humakbang si Mr. Villain patungo sa stall ng panda, kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-asa na pipiliin ang kanyang kinita na gantimpala. Isang magiliw na matandang babae ang namumuno sa stall, na iniharap sa kanya ang isang card na pinalamutian ng isang hanay ng mga nakakaakit na paninda ng panda, na nagudyok sa kanya na pumili. Sa kabila ng paunang pag-aalinlangan sa harap ng mga mapang-akit na opsyon, si Mr. Villain sa huli ay pumili sa isang kaakit-akit na panda mug bilang kanyang inaasam-asam na premyo. Habang hawak ang mahalagang panda mug, umuwi si Mr. Villain, kitang-kita ang kanyang pananabik habang inilalahad niya ang kanyang hanay ng mga kayamanan na may temang panda. Gayunpaman, isang realisasyon ang bumungad sa kanya, ang labis na kasaganaan ng mga pagbili ng pagkain ay higit na nahihigitan ang kanyang kapasidad para sa pagkonsumo. Hindi napigilan ng minor na pangangasiwa na ito, kontento niyang inayos ang kanyang kasiya siyang bounty sa mesa, ninanamnam ang pakiramdam ng kasiyahan habang nagpapakasawa siya sa isang nakakaaliw na tasa ng tsaa gamit ang kanyang bagong nakuhang panda mug. Binago sa pagsikat ng isang bagong araw, na maginhawang nagbubukas bilang kanyang araw ng pahinga, inilalabas ni Mr. Villain ang kanyang lakas sa pagtugon sa ilang mga gawaing bahay na matagal nang nakatakdang gawin. Ang makulay na umaga ay nakikita siyang nagsimula sa isang paglilinis, simula sa gawain ng pag-vacuum ng kanyang tirahan. Sa gitna ng gawain na ito, ang isang panandaliang paglipas ay humantong sa hindi sinasadyang pagbagsak ng kanyang minamahal na panda teddy bear.
Hindi napigilan, agad niyang hinugasan ang kanyang mga kamay bago maingat na ibinalik ang magiliw na kasama sa itinalagang lugar nito, na tinitiyak ang nararapat na lugar nito sa kanyang tirahan. Sa paglipat sa susunod na gawain sa kanyang agenda, pumasok si Mr. Villain sa kanyang silid na may layuning ayusin muli ang kanyang aparador. Gayunpaman, isang hindi inaasahang realisasyon ang bumungad sa kanya, nauubusan na siya ng detergent. Hindi nababahala sa maliit na pag-urong na ito, walang putol siyang lumipat sa susunod na gawain, nag-aayos sa mga lumang gamit. Sa prosesong ito, natitasad siya sa isang walang laman na kahon ng tsokolate, na nag-trigger ng baha ng mga alaala na nauugnay sa isang bata na nagbigay nito sa kanya. Pinili niyang panatilihin ang alaala na ito, nagpatuloy siya sa pag-multitask, nililinis ang kanyang salamin na bintana habang ang kanyang mga damit ay sumasailalim sa revitalizing cycle sa loob ng washing machine. Habang maganda ang panahon sa araw na ito, ang pinagsama-samang mga epekto ng masipag na pagsisikap ni Mr. Villain ay nagsisimulang bumagsak na nag-udyok sa kanya na bigyan ang sarili ng isang karapat-dapat na pahinga. Kinuha ang kanyang telepono, sumuko siya sa pang-akit ng kanyang pangmatagalang pagkahumaling, mga video ng panda. Nabighani sa isang bagong labas na clip, siya ay nahuhumaling sa mapang-akit na mundo ng mga panda, saglit na nalilimutan ang maindayog na beep na nagmumula sa kanyang masipag na gumaganang washing machine. Sa lahat ng kanyang mga gawain sa bahay ay masigasig na nag-check out sa kanyang listahan ng mga dapat gawin, nagpa siya si Mr. Villa na umalis, lumabas sa paligid ng kanyang bahay upang magpainit sa nakakapreskong kapaligiran ng parke. Komportableng nakaupo sa isang upuan, nilulubog niya ang sarili sa tahimik na kapaligiran, ninanamnam ang magandang panahon na nagpapaganda sa araw. Ang kanyang tahimik na pag-iisa, gayunpaman, ay panandalian nang dumating ang isang mausisa na kasamang pusa, na nag-udyok sa hindi inaasahang pag-akyat ng takot sa loob ni Mr. Villain. Naiintriga sa kasikatan ng pusa sa mga tagalupa, itinuturing ito ni Mr. Villain bilang isang potensyal na asset para sa masasamang organisasyon, na itinuturing itong isang naiisip na kahinaan na maaaring pagsamantalahan laban sa mga tao. Sa pagtatangkang manligaw sa pas ang kaalyado sa kanyang layunin, si Mr. Villain ay napalunok sa kanyang lalamunan at nakipagsapalaran na harapin ang pusa sa paraang makatao. Sa kanyang pagkadismaya, ang pusa ay nananatiling hindi tumutugon, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkilala. Nadismaya ngunit hindi napigilan, buong pusong niyang kinikilala ang kanyang nakitang kawalang modo at pinili ang isang mas malumanay na diskarte, kahit na nagtatanong pa rin ng parehong tanong. Sa kabila ng isang walang pakialam na sulyap mula sa pusa, hindi mapigilan ni Mr. Villain na magkaroon ng pananabik. Gayunpaman, habang ang pusa ay tumutugon sa isang serye ng mga meow, ang kawalang isip ng mga pagtatangka ni Mr. Villain sa komunikasyon ng tao sa pusa ay nagiging maliwanag. Nagbitiw sa katotohanan ng kanyang kalokohan, nakakatawan niyang tinalikuran ang kanyang mga pagsisikap, nagmeow sa kanyang sarili at sa kanyang sorpresa ay nakakuha ng tugon mula sa kasamang pusa. Lingid sa kaalaman ni Mr. Villain, ang kanyang nakakatawang gawain ay maingat na pinagmamasdan ni Ranger Pink mula sa likod ng isang puno. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagtawa sa nakakatuwang palabas sa kanyang harapan. Sa susunod na araw ng day off ni Mr. Villain, bumisita siya sa supermarket at nagpapahinga sa isang bangko sa parke. Nagbabrowse siya sa kanyang telepono para sa mga larawan ng panda, at ang kanyang buong gallery ng telepono ay napupuno ng mga larawan ng mga panda. Biglang narinig ng kanyang elf na tenga ang pag-uusap ng dalawang bata. Sinabi ng batang lalaki sa babae na hindi rin sila magkikita ng kanilang mga kaibigan na sina Orem at Hikubushi ngayong taon. Ang pagdinig ng dalawang hindi kilalang pangalan ay nakapagtataka sa kanya kung sino sila, ngunit nang binanggit ng bata ang ulan, pumayag si Mr. Villa na hindi sila magkikita kung umuulan. Nadismaya ang babae matapos sabihin sa kanya ng batang lalaki na uulan sa ika-7, ang kanilang nilalayong araw ng pagkikita. Tulad ni Sherlock Holmes, hinuhusgahan ni Mr. Villa na sina Orem at Hikubushi ay dapat may mga plano na lumabas sa ika-7, ngunit dahil uulan sa araw na iyon, naniniwala si Mr. Villa na dapat silang magkita sa ibang araw. Iniisip niya kung maaari silang pumili ng isa pang date, at hindi nagtagal ay nakakuha ng sagot ng banggitin ng bata na ang dalawa ay walang silbi kaya nararapat na di sila makita. Sa paghahambing ng kanilang mga gawi sa kanyang mga magulang, biglang naalala ng batang babae na ang batang lalaki ay lilipat sa ika-7. Kinumpirma ng batang lalaki na lilipat siya kasama ang kanyang mga lolo't lola na nakatira sa malayo.
Nangako ang babae na pupuntahan siya pagkatapos niyang matuklasan na hindi kasama ang mga magulang ng batang lalaki. Ang batang lalaki ay tumututol, ngunit ang babae ay nagpumilit. Pinasalamatan siya ng batang lalaki sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang Nintendo, at ibinalik ito kahit na pagkatapos niyang ipilit na maaari niyang panatilihin ito ng mas matagal. Ayaw itago ng batang lalaki ang isang bagay na hindi sa kanya at agad na umalis pagkatapos magpaalam. Pauwi na si Mr. Villa na bigo na hindi niya nakilala kung sino sina Orem at Hikubushi, nang bigla siyang makakita ng board na may parehong mga pangalan na binanggit dito, at naisip niya kung pareho sila na walang silbi. Habang binabasa niya ang board, lumabas ang isang babae sa shop at inabutan siya ng panulat at papel na tanzako. Si Mr. Villan ay nakatayo doon na walang kaalam-alam, kaya ipinaliwanag ng babae na kailangan niyang magsulat ng isang kahilingan sa papel at isabit ito sa kawayan. Si Mr. Villan ay nakaupo at handa nang isulat ang kanyang hiling para sa pagbagsak ng sangkatauhan, ngunit ang babae mula sa tindahan ay hamarang sa kanya at dinalhan siya ng isang libreng pagkain. Kinagat niya ang umuusok na pagkain at sumang-ayon na masarap ito. Hinubos ni Mr. Villan ang kanyang pagkain bago isulat ang kanyang hiling at bumili ng 2 pang makakain mamaya. Ikapito na, at katatapos lang ng ulan. Hinihintay ng batang lalaki ang kanyang mga lolo't lola, ngunit hinahanap ng kanyang mga mata ang kanyang kaibigan na nangakong pupunta doon upang makita siya. Nakarating ang babae sa oras na nagdudulot ng ngiti sa mukha ng batang lalaki, at nalaman na si Mr. Villan, na lihim na may mabuting puso, ay nagnanais na magkita ang dalawa. Samantala, katatapos lang isulat ni Ranger Red ang kanyang ika-12 na tanzako, ngunit pinaalalahanan siya ni Nasura at Mogi na dapat lamang niyang hilingin ang isang bagay, isang pakiramdam ng direksyon. Sumang-ayon si Red, ngunit dahil ilang beses na itong ninais ni Ranger Blue, balak niyang gamitin ang tanzako para batiin ang kanyang pangkat na Rangers. Ito ay isang maliwanag na maaraw na araw, at si Mr. Villan ay nagpaplano ng isang araw sa beach. Habang siya ay nakaupo doon na pawisan at dehydrated, isang batang babae ang lumapit at umupo sa tabi niya at nagsimulang magtayo ng isang sandcastle. Dahil sa inspirasyon niya, sinimulan ni Mr. Villan ang paggawa ng paggawa ng isang mound na mas malaki kaysa sa kanya. Ngunit nang dumating ang alon, nagsimula siyang maghukay ng isang butas at lumikha ng isang lagusan sa kanyang mound. Si Mr. Villan ay handa sa hamon at ganoon din ang ginagawa. Sa oras na siya ay tapos na sa paggawa ng isang tunnel at pagiging mapagmataas tungkol dito, ang maliit na batang babae ay nakagawa na ng isang 3-tier pyramid structure. Tumingin siya sa kanya na may snobbish na ngiti, at ang dalawa ay nakikipagkompetensya para sa pinakamahusay na istruktura ng buhangin. Ngunit sa pagtatapos ng araw, ang kanilang kompetisyon ay nauwi sa pagsasamahan at pagpapahalaga sa mga likha ng isa't isa, hanggang sa winasak ng alon ang kanilang mga istruktura. Sa halip na malungkot, pinagsabihan ng batang babae si Mr. Villan at sinabing babalik sila sa susunod. Sumang-ayon si Mr. Villan at idinagdag na gagawin nila itong mas mahusay sa susunod na pagkakataon. Si Trigger, ang mas high-rankang sa masamang organisasyon, at si Mr. Villan ay nakikipaglaban sa Rangers. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Trigger na ipares kay Mr. Villan dahil kinasusuklaman niya ang kanyang lakas ng loob, at ang kanyang titulong Mr. Villan. Desidido siyang patunayan na mas magaling siya kay Mr. Villan. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Trigger kasama si Mr. Villan, at nagreklamo kung bakit siya naglalakad pa uwi na parang mga hamak na tao. Tiyak na ipinaliwanag ni Mr. Villan na ang paglukso sa bawat gusali ay makakaakit ng pansin. Hindi sumuko si Trigger at sinabing mayroon silang mga warp gate, ngunit ipinaalala sa kanya ni Mr. Villan na wala na sila para sa maintenance. Naughty Trigger si Trigger sa lahat ng ginagawa ni Mr. Villan, mula sa kanyang gusot na buhok hanggang sa kanyang coat na nagmumukha sa kanya na isang mascot. Nawawala siya sa paghusga kay Mr. Villan nang makita niyang may tinuturo si Mr. Villan. Naghahanda si Trigger para sa labanan, ngunit isa lamang itong truck na nagbebenta ng mga panda crepes. Hindi niya maintindihan ang kaguluhan, ngunit napangiti siya nang mapagtanto niyang si Mr. Villan ay may malambot na side, at magagamit niya ito upang sirain ang imahe ni Mr. Villan sa harap ng kanilang mga kampan. Nakatayo siya doon na parang tulalin ng hilingin ni Mr. Villan na hawakan niya ang crepe para maklik niya ang mga larawan nito. Ginagawa iyon ni Trigger ngunit nagagalit kapag nag-click si Mr. Villan ng maraming larawan dahil hindi siya photo-ready. Si Mr. Villan ay nagpapaliwanag at sinabi sa kanya na gusto lang niya ng mga crepe na larawan.
Ibinalik niya ang crepe kay Mr. Villain, na biglang naging indecisive mode dahil hinding-hindi niya kayang kumain ng kahit anong mukhang panda. Nababalisa si Trigger ng ilang segundo dahil mali ang pagsusuri niya kay Mr. Villain. Hindi niya maintindihan na si Mr. Villain ay hindi nagtataglay ng malakontrabida na kalidad, ngunit ang kanilang mga kampan ay natatakot sa kanya bilang kanilang Mr. Villain. Kaya kahit papaano ay inayos niya ang kanyang sarili, at sinigawan si Mr. Villain na tapusin ang kanyang crepe na pagkain ng mabilis dahil kailangan na nilang bumalik sa headquarters. Pakiramdam ni Trigger ay nabigla siya matapos makilala ang kabilang panig ni Mr. Villain, na sa tingin niya ay hindi niya kailangang malaman. Sinabi sa kanya ni Mr. Villain na ganito niya ginugugol ang kanyang araw na walang pasok, at ikalulugod niya kung hindi siya papansinin ni Trigger kung sakaling makita siyang ganito sa publiko. Lalong naiinis si Trigger sa pag-iisip kung sino ang makikipag-usap sa kanya kapag nakita siyang nag-e-enjoy sa mga cute-looking sweet things. Bumalik sa punong himpilan, si Ronnie ay biglang nagsabi na ang mga mata ng panda ay hindi nakikita. Biglang nagdilim ang aura ni Mr. Villain, ngunit nagpatuloy si Ronnie at sinabing mahirap din makita ang mga mata ni Mr. Villain sa kanyang mga off days na ginagawang katulad niya ang mga panda. Kumalma at nakangiti si Mr. Villain na ikinumpara siya sa kanyang paboring mga panda. Abala si Mr. Villain, habang siya ay nagsisikap na tapusin ang kanyang trabaho upang makaalis siya sa oras upang kumain ng ice cream, at iba pang mga bagay na binili niya mula sa convenience store at magsaya sa mga ito habang nanonood ng isang espesyal na screening ng isang dokumentaryo ng panda noong gabing iyon. Kahit na naitala niya ito, layunin niyang mapanood ito ng live. Si Mr. Villain ay hindi kumuha ng anumang pagkakataon pagdating sa panda kahit ang masamang surot ni Mr. Villain ay sinusubukan siyang i-cheer para mabilis siyang matapos. Sa gabing iyon, nakahiga si Mr. Villain sa kanyang kama. Naiinis siya dahil may nangyari bago matapos ang kanyang shift, at sa sobrang inis niya, kailangan niyang magtrabaho ng huli. Sa kasamaang palad, kailangan din niyang magtrabaho kinabukasan, at hindi siya makatulog. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig na siya ay malinaw na nangangailangan ng pahinga, ngunit ang kanyang katawan ay tumangging makuha ang pahiwatig. Kahit na nagsisikap, hindi siya makatulog. Nag-aalala siya na hindi siya makatulog, at malapit ng mag-umaga. Hindi siya makakapasok sa trabaho nang walang konting tulog. Ang kanyang mga pag-iisip ay nagsimulang gumala at napinsala ng pagkapagod, kaya nagsimula siyang magbilang ng mga panda na natutulog dahil ang mga tupa ay napaka-overrated. Hindi nagtagal ay sinimulan na niyang masindak sa mga malalambot na panda ngunit sa huli ay hindi siya nakatulog. Kinabukasan ay mukhang mas nakakatakot siya kaysa karaniwan, at tinanong siya ni Ronnie kung ano ang problema. Sinabi sa kanya ni Mr. Villain na nagbilang siya ng mga panda upang tulungan siyang makatulog, na malinaw na isang pagkabigo. Ipinaliwanag ni Ronnie na ginagamit ng mga tao ang salitang tupa dahil ito ay katulad ng pagtulog, at ngayon ay alam na ni Mr. Villain ang dahilan ng kanyang nabigong pagtatangka. Iminungkahi ni Ronnie na umidlip siya at nag-aalok ng kanyang Kotatsu monster, na tinanggihan niyang itabi dahil komportable ito. Ngunit si Mr. Villain ay matagal nang nawala sa mundo ng mga pangarap na may 100 panda na nagpapakita sa kanila ng isang bituin na di umano ay kanyang tahanan.